sa kasi matibag. Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. So ito pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Pero lang yon. Pero sir, ano yun? What do you call the... It's funny. It's funny, not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. Mainit na naman ang mga kaganapan ngayon sa loob ng Senado, mga katinig, dahil sa patuloy na pagsabog ng mga revelasyon ukol sa bilyon-bilyong flood control scam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga kontratista at mga bagong testigo ang laman ng mga balita, kundi ang mismong legal counsel ng mga testigo na si Attorney Levito Baligod, matapos nitong magpakawala ng mga matatapang na pahayag na tila direktang pinalatayan ang ilang matataas na opisyal at veteranong pinuno ng Senado. Usap-usapan ngayon sa buong bansa ang kanyang binitiwang salita na walang anumang banta sa seguridad sa loob ng Senado na ayon sa mga nakasubaybay ay isang malinaw na pasaring laban sa grupo ni na Senator Win Gatchalian at maging kay dating Senate President Tito Sotto. Sa video na ito, hihimayin natin kung bakit umabot sa ganitong uri ng tapatan at kung ano ang malalim na kahulugan ng mga banat na ito para sa direksyon ng investigasyon. Matatanda ang naging mainit ang usapin ukol sa seguridad ng 18 testigo na nagbunyag ng mail maletang pera na ipinamamatalo o ipinamumudmud umano mula sa mga anomalya sa flood control projects. Dahil sa tindi ng mga pangalang idinawit, lumabas ang mga ulat mula sa kampo ng bagong liderato ng Senado na mayroon daw mga natatanggap na banta o threats kaya kailangang magpatupad ng mga bagong patakaran o higpitan ng seguridad. Ngunit sa harap ng mga mamamahayag sa naganap na press conference sa opisina ni Senator Robin Padilla, tahasang pinatulan ni Attorney Baligod ang mga ganitong naratibo. Binigyang diin niya na walang seryosong threat sa loob mismo ng institusyon na dapat ikatakot ng kanyang mga kliyente. Para sa kanila, ang Senado ay isang bukas na institusyon para sa katotohanan at hindi dapat gamitin ang katagang seguridad bilang dahilan para limitahan ang paggalaw, harangin, o isensor ang malayang pagsasalita ng mga taong naglalayong magsiwalat ng korupsyon sa gobyerno. Ang pahayag na ito ni Attorney Baligod ay mabilis na ikinonekta ng publiko bibilang isang matinding pasaring sa paksyon ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at maging sa mga pananaw ng mga veteran lawmakers tulad ni Tito Sotto na kilalang tagapagtanggol ng tradisyonal na patakaran, protocol at kaayusan sa Senado. Matatanda ang nag-utos pa ng remote work ang kampo ni Gatchalian dahil sa mga sinasabing banta na direktang sinalungat naman ang paksyon ni Alan Peter Cayetano at Robin Padilla. Sa pananaw ng kampo ng mga testigo, ang biglaang paghihigpit at ang pagigiit na may banta sa seguridad ay tila ginagamit lamang upang kontrolin kung saan at paano magsasalita ang mga testigo. Kaya naman ang sabihin ng abogado na ligtas ang kanyang mga kliyente at walang threat, direkta nitong binuweltahan ng mga mambabatas na pilit nagpapatupad ng restriksyon sa loob ng gusali. Sa paggigiit ni Attorney Baligod na walang dapat ikabahala sa seguridad, pinalalabas nito na malayang makakapagsalita ang 18 saksi sa kahit kanino at kahit saang opisina, partikular na sa tanggapan ni Senator Robin Padilla kung saan sila dumiretso para magdaos ng press conference sa halip na sumipot sa briefing ng Blue Ribbon Committee sa ilalim naman ni Senator Erwin Tulfo. Ipinapakita ng matapang na linyang ito na walang takot ang kampo ng mga testigo na harapin ng sinumang mambabatas kahit pa ang mga ito ay may matagal ng impluwensya sa komite at sa buong institusyon. Ayon pa sa abogado, ang mas dapat pagtuunan ng pansin ay ang delikadeza at ang conflict of interest sa investigasyon, lalo pat may mga mambabatas na nadadawit ang pangalan na siya ring gustong mamuno sa pagdinig. Dahil sa mga pasaring at tapatang ito, lalong nagkabahabahagi ang opinyon sa loob ng Senado. May mga nagtatanggol sa posisyon ng bagong liderato ng Senado na nagsasabing mahalaga ang kaayusan at ang pagsunod sa tradisyonal na patakaran upang hindi maging magulo ang isang napakaseryosong investigasyon ukol sa bilyon-bilyong pondo ng bayan. Ngunit sa kabilang banda, mas marami ang pumapalakpak sa katapangan ni Attorney Baligod at ni Senator Robin Padilla dahil sa paninindigan na dapat unahin ang paglalabas ng katotohanan kaysa sa mga dekahong patakaran na maaari lamang maging dahilan upang mabinbin ang hustisya at maitago ang mga tunay na salarin.
Ang mas nagpapatindi pa sa sitwasyon ay ang banta ng paglabas ng panibagong 14 na witness na hawak din ng kampo ni Attorney Baligod na handang-handa na ring lumutang para magsiwalat ng mga mas matitinding ebidensya ukol sa flood control mess. Kung sa unang 18 testigo pa lamang ay gumuho na ang normal na takbo ng mga komite at nagkaroon na ng matinding banggayan ng mga mambatas ukol sa kung sino ang may karapatang mag-imbestiga, paano pa kaya kapag tuluyan ng inilatag ang mga bagong testimonya ng mga susunod na testigo? Ito ang dahilan kung bakit ang bawat salita ng abogado ay binabantayan ng husto dahil ang kanyang mga legal na estratehiya at matatapang na pasaring ay direktang bumabangga sa mga nakasanayang galaw ng mga tradisyonal na politiko sa Senado. Sa gitna ng giriya na ito, patuloy na umaasa ang mamamayang Pilipino na hindi mabaon sa limot ang tunay na isyu, ang flood control scam. Habang nagpapalitan ng mga pasaring ang mga abogado at mga senador ukol sa seguridad at pamamalakad sa komite, ang bilyon-bilyong pisong pondo na dapat sana ay nagpoprotekta sa mga komunidad laban sa baha ay nananatiling hindi maipaliwanag kung saan eksaktong napunta. Ang matatapang na pahayag ni Attorney Baligod ay nagsisilbing paalala na ang labang ito ay hindi lamang para sa mga personalidad sa Senado, kundi para sa karapatan ng taong bayan na malaman ang buong katotohanan ng walang censorship o pagtatago sa likod ng mga teknikalidad at mga isyu ng seguridad. Asahang sa mga susunod na araw ay mas magiging eksplosibo pa ang mga tagpo sa loob ng Senado kapag nag-umpisa na ang mga opisyal na pagdinig ng iba't ibang komite at ang pagpasok ng investigasyon ng ombudsman. Hindi aatras ang kampo ng mga testigo sa pangunguna ni Attorney Baligod at lalong hindi aatras si Senator Robin Padilla sa pagbibigay ng boses sa kanila, kaya naman mananatiling nakatutok ang buong bansa sa bawat detalye ng makasaysayang investigasyong ito. Ano ang pananaw ninyo sa matapang na pasaring na ito ni Attorney Levito Baligod laban sa mga tradisyonal na pananaw sa seguridad at proseso sa Senado? Sumasang-ayon ba kayo na walang dapat ikatakot ang mga testigo sa loob ng institusyon? I-komento ang inyong mga reaksyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakamalalaking isyu dito lang sa Tinig ng Bayan. 5 hours again, good one. Okay. Then we will continue the process onwards, no? June 15, 16. So, isa-isa. Oh. Sabi ni Ombudsman, kailangan daw niya all individual affidavits. Kaya yun? Yes, yun ang gagawin actually. And that is the correct process. Okay. Yung hinihingi ni Ombudsman noon na dapat mag-prepare kami ng individual affidavits, Gagawin niyo. eh, yun talaga ang process in front of the investigators. Okay. So all 16 papatawag din? Ay, all 18? Sir, yung wala po threat sa Senate. Sir, baka gusto mo mag-comment. Sa grupo niya daw yung sinasabi ni Senator Min Gatchalian. Ako, naniniwala ba kayo kay Wing Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber, technical intelligence groups, ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. No? So yung pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Pero lang yon. Pero sir, ano yun? What do you call the accusation? It's funny. It's funny. Not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. Okay. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka na makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang usaa doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Categorically, sir, no. Wala kayong balak na party tayo ng barilan. Wala naman. Kung gusto ni Matibag siguro Na? na makipagbarilan sa amin, bigyan niya kami ng baril. Di ba? Pero walang ganon. Okay, we are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nag-attend, nandun kami. In fact, nung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, you need not attend
Because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. So sir, yung going back to the 18, so willing kayo mag-individual na mga affidavits. Anong endo natin? So, depende sa ombudsman. So that each of the 18 will now share to the ombudsman investigators everything that they know. Okay. Because in the joint affidavit, we just provided a glimpse Okay. just to warrant or trigger an investigation. Okay. Kasi ayaw naman naming ilaglag ang bawat isa sa kanila sa publiko. Mas gusto sana naming ilaglag ito sa tamang forum. And this is the proper forum. So that's what you meant by 10-on. Yes. Mga ilan ba itong Kong senators? At marami po eh. Yung kay sir po, so far, sino po? Okay na po ba malaman kung sino-sino? Hindi, wag muna, no? Wag muna. Doon na lang. Pero today po, isa po ang kasama niyo, sir? Oh, isa lang ang inimbitahan nila eh. Sir, technically, ilan ang affidavits mo? Isa yung sa February, tama? Diba? Yun yung joint. And then 5 sa ombudsman, ay sa NBI. No. Yung sa NBI, wala yun eh. Kasi ang sabi nila, identity verification lang. So naman yun. So, imagine mo, 3 times na pinatawag, ang tatanungin lang, ano bang totoong pangalan mo, address mo, So sir, etc. technically, so joint affidavit, ano pa? Ilan pang affidavits na hawak? Individual Eventually, affidavit nila. magkakaroon ng isa, bawat isa. Pero may Pero nasabit ngayon, na po sir, so far, sir. Yun Na ang individual. gagawin dito. Ang submitted to ombudsman, 1 joint. Yes. Okay. And then now, it will be a question and answer process. Okay. It will be documented. And then, yun na yung individual affidavit. So you're relying on the ombudsman to make something out of the... Q&A. Oo. Balikan ko kayo. So walang submission ng individual affidavit today, yung Q&A lang po. Hindi, yun na ang Okay, gagawin. yun na yun. Okay. Thank you, attorney. May 50 M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Hindi nyo may deliver na ako. Ilang maleta na lang. Ilang large maleta, sir? Mga large, Hindi medium, ko o small pa yan, alala sir? mo kung ilang maleta basta 20 patas yung mag-deliver na. Sa isang delivery lang. Senator, ibigay mo lang sa guard. Rango lang. Senator or congressman? Yun lang. Yun lang ang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Very fruitful naman, no? So, nabigyan ng puwang ang isa sa mga 18, si Johnny Butuan, na ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman. At nakita rin ng mga panel of investigators na yung yung laman ng kanilang joint affidavit ay kwan lang yon, parang kumbaga teaser, no, para magkaroon lang ng investigation at maraming ibinahagi ng mga impormasyon. Sir, can we know kung ano yung specific part ni witness? Well, I can tell you in general terms, no? Kasi pag pumasok kasi tayo sa ombudsman, may confidentiality na yung proceedings. So, nagbigay ng karagdagang detalye doon sa mga nilalaman ng joint affidavit. So, halimbawa, sinabi nila nag-deliver kami ng pera sa ganito, saan nanggaling yung pera? So, sinabi nila na galing sa ilang contractors, yung minsan naman ay galing sa bangko mismo, no? Na malakihan ang withdrawal, etc. Saan bangko yan? So, sinabi yung mga detalye. So for the record po, isa po siya sa nakapag-deliver ng pera. Oo. Lahat yung 18 naman nakapag-deliver. Sir, dun sa deliver, may mga pinangalanan ba sa ano yung naging papel niya? Yes. Sabi ko nga, I cannot share with you the details now, but general, nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. No? So, ganun po. So personal involvement niya. Yes, oo. Sir, so mga lawmakers ba ito? Well, yung mga nakapangalanan sa affidavit nila, yun na yun, no? Nagbibigay lang kami ng karagdagang impormasyon para mas malinaw. No? Katulad nun, nung isang mambabatas, sabi niya kasama siya sa pagde-deliver, so saan nanggaling yung pera? Okay, no? So sinabi, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng pera, tapos iba-iba rin yung kasama ko.
nung nagde-deliver kasi hindi lang minsan, kundi maraming beses. Sir, siya, with regard to, say, Sir Johnny, ilan yung mga lawmakers na pinag-deliver niya personally? Hindi ko matandaan, no? Sir, mga Halika dyan. Sir, ilan yung lawmaker yan na ikaw mismo yung nag-deliver? Kita mo yung pera, paano ba yun? Ilan yan? Or na, sir? Sir, lapit kayo, sir. Isa lang po sir yung Ng mga pangalan. Yung sinabi mo nga naman kayo, mga ilan yan, ang lawmaker? Isa lang po yung actual na napag-deliveran ko sir kay... Una muna ako. Ilan? Ilan po sir? Ilang maleta po yan, sir? Huwag tayo magbanggit ng pangalan. Okay, sir, pero ilang lawmaker yan, sir? Isa po. Sa Ilang How many deliveries times, sir? po? Isa lang po sir. isang beses lang. Pero ikaw talaga yun, nag-bit-bit, nakita mo yung laman, sir? Opo. Sa mismong bahay ng lawmaker. Yes po. Magkano? Large Nakikita ba naman po, sir, yun? Sa halo-halong malita po yun. May pusit naman po yun. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi po may simil sir eh. Pero sir, sabi niyo doon may post-it eh. Eh, sa post-it doon nakalagay yung amount. Opo sir. Magkano yung nakalagay sa Minsan post-it? po, yung nakita ko doon sir is may 40M. 40M. May 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Yun yung deliver na amount. Ilang maleta na lang. Ilang large maleta, sir? Mga large, Hindi ko medium, po o small pa yan, maalala sir? mo kung ilang malita. Basta 20 patas yung nag-deliver namin. Sa isang delivery lang. Kailan nangyari to, sir? Sa noong ano sir, last, November 21, 2023. 23. 20. Sir, ano ba to? Yun na lang, sir, bigyan mo lang sa amin. November Senator or 2022. congressman? Ano po? 23. 23. Senator, bigyan mo lang sa kahit rango lang. Senator or congressman? Yun lang, yun mo lang ang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Sir, speaking of congressman, 4 House members filed cyber libel and related charges against you and the 18 security personnel. Sir, how do you respond to this multiple Well, it's complaints? their right. It's their right to file complaints against us, and it is also our right to respond to those complaints. You know? And okay lang yun, normal. We're not bothered. Okay lang. You're not concerned na apat na yung nagpa-file sa inyo, no? Hindi lang 4 eh. Parang 8 na. Wala na, sir. Bali ganun ang magiging procedure. No? Anong sabi ng ombudsman? Ba't daw nila ginagawa? Anong objective? Proper build-up of cases na ito. Aha. Step before Sandigan Bayan. Okay, so sir, fact-finding to case build-up Yeah. to eventual PI siguro yan. Oo, sa Sandigan. No, PI na ito actually. PI na ba? Ang mangyayari dito, after makuha yung mga affidavit, ipapadala nila sa respondents. Yes. Then mag-submit sila ng counter affidavit. So ito na yung first step ng PI actually. So sir, mukhang dito magkakabalyo kung Diyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!